Hindi ako pinapansin ng anak ko kapag binibigyan ko siya ng baon sa school. Hello Ate Sab. Ako si Ernesto. Magsasaka. Hindi ako bihasa sa pagsusulat, pero baka dito ko mailabas ang bigat na hindi ko na kayang dalhin mag-isa. Grade 7 ang anak kong si Jiro. Matino siyang bata, matataas ang grado, pero simula nang lumipat siya sa private school, parang hindi ko na siya ganun kakilala. Araw-araw ko siyang ipinaghahanda ng baon. Minsan pandesal at itlog, minsan kamote. Kapag may benta sa gulay, nasisingit ko pa ang hotdog o corned beef yung paborito niya noong maliit pa siya. Bago ako bumaba sa palengke para mag-deliver ng gulay, dumadaan muna ako sa gate ng eskwelahan niya para iabot ang baon. Inaabot ko sa guard para hindi na siya tawagin. Kasi ayaw niya akong lumapit. Noong una, inisip ko, baka nahihiya lang. Pero noong minsang pinuntahan ko siya para sunduin dahil umuulan ng malakas bigla siyang lumabas ng gate, pero hindi ako nilapitan. Dumiretso siya sa likod ng kaibigan niya, tumalikod pa, tapos sinabihan ako ng, "Tay, dito na lang ako sasakay kay Caleb. Huwag ka na dito." Walang pasasalamat, walang tingin. Parang hindi niya ako kilala. Tumayo lang ako sa gilid, hawak ang payong, habang basa ang tsinelas at ang likod ko sa ulan. Nakatingin lang ako sa pormado niyang bag at sapatos mga binili ko mula sa 3 linggong sunod-sunod na pagbebenta ng pechay at sitaw. Pag-uwi ko, tinanong ko siya, "Jiro, kinahihiya mo ba ako ng tatay mo?" Tahimik siya. Pero ang katahimikang yun, Ate Sab, mas maingay pa sa kahit anong sigawan. Hindi mo ba gustong malaman ng mga kaibigan mo na ako ang tatay mo? Hindi siya tumanggo. Hindi rin siya umiwas. Pero kitang-kita ko. Parang may tanong sa mata niyang hindi niya kayang itanong. Baka nga oo. Baka nga kinahihiya niya akong amoy araw. Baka nga ayaw niyang malaman na ang tatay niya'y may putik pa sa talampakan at punit ang sombrero. Baka nga hindi niya gusto na ang baon niyang itlog at kanin ay galing sa kamay na araw-araw ay lumuluhod sa lupa. Hindi ko siya sinumbatan. Pero pumasok ako sa kwarto at umiyak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Kasi buong buhay ko, binubungkal ko ang lupa, hindi para yumaman, kundi para mabuhay siya ng maayos. Para hindi na siya magtanim, gaya ko. Para hindi na siya sumuong sa ulan, gaya ko. Para mapalapit siya sa mga pangarap na hindi ko naabot. Pero Ate Sab, sa dami ng butil na itinanam ko sa lupa, bakit parang sa puso ng anak ko, wala ni isa mang tumubo? From Ernesto.